I love it! Mapapadali na naman ang buhay natin dahil nandito sa apps ay napakaganda. Andito na rin ang mga previous run, andito na rin yung mga previous prueba at mga actual na takbuhan. Hindi mo na kailangan maghanap pa o mag-search pa sa tinatawag na YouTube para hanapin yung mga kabayo. Lahat nandito na, bayang karerista. Andito ako para ipamahagi ko sa inyo na budget meal na, mapapakinabangan mo pa at quality pa. Sa 35 pesos mo, one day all access ka na, kabayang karerista. Kaya sundan mo na tong tutorial ko. At pumunta na tayo sa ating cellphone. At nakikita nyo ba yung Google Chrome? Pindutin nyo na yan. Pagkatapos pindutin nyo na, i-search nyo na ang daso.ph at makikita nyo na ang site nila sa Google Chrome. At nakikita nyo yung kanan, may tatlong icon dun. Pindutin nyo na yon at mag-sign up na. Ito ang pinakamadali kung wala kayong cellphone number o email o pwedeng may choices tayo. Pwedeng Facebook, ilagin nyo at mas madali yung sign in with Google. Pindutin nyo yung pula na yan. Pag napindot nyo na yung pula at mamili na po kayo dyan kung ano pong gamit nyong email dyan. Ang gamit ko po ay Jeldon Joseph Jr. Magteo. At lalabas po yan ng continue. Pindutin nyo lang po yan at magre-relay yan at antayin natin. At ito na po, nasa site na po tayo ng Daso. Pindutin nyo po ulit yung tatlong icon na nasa taas. Yan. Tapos mag-sign in kayo gamit ang sign in with Google na ni-registered nyo. Automatic po yan, papasok na po yan. Bayang karerista. Napakasimple lang. Madaling mag-sign in, madaling makapasok. Basta sundan mo lang tong tutorial ko. At paano naman mag-cash in ng 35 pesos? Ito na tayo sa exciting part. I-screenshot nyo lang yung profile nyo. Tapos, pumunta na kayo, syempre, walang iba, sa page ng daso.ph. I-search nyo po yan sa Facebook, ang daso.ph, 10 a.m. to 10 p.m. po sila bukas. At laging naka-online. Re-replyan po kayo ng napakabilis pa sa alas 4. Ngayon, katulad ko niyan, bayang karerista, alam ko naman may mga edad na gumagamit ngayon. Kaya itong tinuturo ko sa inyo ay mapapadali. Sundin nyo lang tong step na to. Sigurado akong masusundan nyo at magiging hawa at makakatulong ito sa pagre-review nyo. Ito na po, nag-message na po ako dyan sa daso.ph at nagbigay na po sila ng GCash nila. Dyan nyo ipapadala yung bayad yung 35 pesos only. One day all access. I love it. Pagkatapos nyan, i-copy nyo lang po yan. I-type nyo po yung number nila o i-copy nyo. Napaka-basic nyan. Tapos pumunta na po tayo sa walang iba. Di GCash natin. At ito na po, ang GCash natin, online natin. Pagkatapos nyan, send. Pindutin natin ang send. At syempre, express send. At yung copy ng GCash nila, i-paste nyo dyan. At 35 pesos, pag na-type nyo na, i-send nyo na. At lalabas yan, i-check nyo lang yung blue icon. Pindutin nyo na po. Pagkatapos po nyan, ayan na po yung resibo, i-download nyo o i-save nyo para ma-send nyo sa daso.ph. Yan. I-send nyo po yung screenshot nyo na profile, pati yung resibo ng GCash. Automatic po yan, magre-reply po sila agad. Ipapasok nila yung kinash in mong 35 pesos sa profile mo ng daso.ph. Ito na po, ang sabi nila, token send na po, sir. Ayan na po, please refresh account for the tokens to reflect. Good luck in the races po, sir. Ganyan kabilis ang daso.ph. Kaya ngayon, pumunta na po tayo sa site daso.ph. I-refresh nyo lang ang account nyo. Ayun na, lalabas na po yung 35 tokens nyo. At paano ba mag-purchase? Punta kayo ulit sa home at click nyo po yung daily subscription for 35. Ayan na, purchase successful na, mga bayang karerista. Napaka-basic lang, madaling matutunan. At ito na, punta na tayo sa calendar ng March 12. Ayan na, makikita naman dyan, your subscription will end is one day all access. I love it. Dito mo makikita ang mga kopya ng Daso. Yan, makikita mo lahat ng mga takbuhan nila, mga lineup nila, pababa, scroll down mo na ng scroll down hanggang sa Novatos at Barriel at Vicious. Dyan mo makikita ang mga previous run at Novato run nila. At ito pang pinakamaganda dito, makikita mo dito yung mga actual race nila, kung kailan ba sila tumakbo, o kung kailan ba sila nag-off si kabayo, o kung kailan ba sila magandang tinakbo. Kaya kumpleto to mga boss, lahat ng panalo dito, 2020 to 2025 nakalag dito, kaya napakagandang gamitin to. Tamang-tama ito sa lahat ng bayang karerista at sa lahat ng mga nagre-review para sa inyo to. 35 pesos lang, one day, daily, all access kayo. Sana nakatulong tong March 15, 2025, no? December. Sabado, no? Sabado. Brought to you by daso.ph. Ayan, gamit ko siya ngayon. Ayan. Pag magtitip ako, dito ko tatantusan ko, no? So, good luck sa lahat ng mga naghahanap ng preba at actual race, previous preba, previous run. Magdaso.ph na kayo mga boss. I-search nyo lang sa site, gawa kayo ng email nyo. Kung hindi kayo marunong gumawa ng email, meron ako sa YouTube. Okay? Meron ako sa YouTube naka-plug. Okay? Sige, game. Dito sa race 1, 3-year-old and above maiden race. Siyempre, dito sa karerang ito, merong mga Deado at Liamado. Pero base dun sa mga laban na nakikita ko at malalakas, no? Dito sa labang ito,
ang napupusuan ko kasi dito sa ganda ng laban at batak sa laban at syempre nag-matured na si Kabayo, umumento ng umumento yung ano yung prepa, no? Para sa akin dito sa labang ito parang tatay na siya. Numero 13, Flaming June. Yan ang pampremera ko. Sa pagmamay-ari ni Senator Benhur Abalos, Kuya Jojo Angeles ang nagkukondisyon. Numero 13, Flaming June. Tingin ko naman sa kabayong to, nagtala ng 1.26, tsaka meron siya. Last run nito, napakaganda ng tinakbo nito, no? Napakaganda ng tinakbo niya. Lahi niyan si Top Billing at saka si Temuka. Pinanganak yan ng February 7, 2022. Okay? May number of runs, naka isang segundo, naka isang tersero, no? Kaya yung timbang niyan is 450, no? Sabi ko sa inyo yung detalye. Tsaka maganda yung takbo niyan. Nakaraan kasi 1.29 yan. Yung 2-year-old ngayon, nagkaroon ng matured, gumanda 1.26. Nakita nyo naman yung inangat at inumento ni Flaming June. Tsaka yan ang first choice ko, Flaming June, numero 13. Yan. Paligundo ko dito, siyempre nakikitaan ko din to at mainam din yung numero G's Parade King. Nagagabayan naman ni Mark Alvarez. Nagtala ng 1.27 yan, sagad na, binitawan yan. Siyempre, Madam Melen Habla, ang mayari, Mang Ruben Tupas, nagkukondisyon. Last run nito, nag 1.29 pero trial yon. Lumabas ang totoo nito, 1.27.8. Yan ang pinaka-preba niyan. Ang tingin ko sa kabayong ito ay naglalaro ng 1.28 flat. Yun yung tingin kong pinakasagad niya. So yun, salamat. Panigundo ko numero 10, Parade King. At panersera ko yung Diado. Numero 14, Love on Top. Itong Love on Top na to, nagtala ng 1.14 to, pigil pa. Maganda din ang tinakbo nito. Napakaganda ng kabayo. Color gray to talagang mainam tong kabayo na to. Yun yung nagsasabi sa akin kay Boss Paulo de Villa Mendoza yan Alam niyo naman, mga inaalagaan ni Kuya Norman Cagatin yan. Yung Love on Top, mga magagandang lahi. Tsaka laging laban, walang biyahe dyan sa kwadra na yan. Numero 14, panersera ko, Love on Top. Bahala na kayo magdagdag dyan mga boss sa karera. So dumako tayo dito sa race number 2. Race number 2, 1400 meter race, MHP Vincent Sese Trophy Race, no? Ito sigurado akong beripikado laban ng mga pera nyo. Saka hindi naman ibibiyaya yung mga mga inahanda dito talagang maganda pagkakadeklara, no? Makapalang lineup. So dito sa karerang ito, ang pampremera ko dito at napupusuan ko dito kasi yung numero 12 na rin, Top Jose, nagagabayan ni Elvin Abrea. Mayor Benhur Abalos ang mayari, Kuya Jojo Angeles ang nagkukondisyon. Top Jose, nakabayo, numero 12. Top Billing, out of post left. Entry number 12, Top Jose. At nakikitaan ko at panigundo ko dito sa karerang ito. Hindi na rin ako magtataka. Baka siya na rin magbigay ng magandang laban dito. Yung numero 4, Johnny Bunny. Itong Johnny Bunny na to, alam naman natin na nakaraan, hindi naman pinuwersa to. Dito talaga nakahanda yan sa MHP. Kaya dito, masisilayan natin kung ano, 1.27 yan na preba. Napakaganda ng preba niyan, sa totoo lang. At panersera ko dito, yung numero 3, kakampi na rin. California King. Alam ko ang pagmamayari nito, na kay Kuya Peter Aguila na to. Itong numero 3 na to, California King. Magkakampiyan, Johnny Bunny at California King. Tingin ko din, siguro, ayos na si Kabayo, no? Makikita natin ang perform nitong California King na to. Babalik. Kasi diniklara na dito sa MHP, alam nyo naman, pag malalaking premyo, malalaking pakarera, nandyan yung mga yan, yung mga dipintot. Okay? At, may pandiado ako dito. Yung numero 1, Crazy Colleen. Bahala na kayo magdagdag. Kung ano man ang mga, hindi ko nabanggit dyan, bahala na kayo. Kung gusto nyo, kuhain nyo. Kung ayaw nyo. Kung gusto nyo. Ganun lang yan. O, dumako tayo dito sa race number 3, 1400 meter race, Piracom rating base, MHP stake race, 11 to 15 points. Dito sa karerang ito, napakagulo na itong karera na to. Kasi although yung iba dito yung iba dito talagang mababa na. Tapos yung iba diyan talagang tumasang gumanda yung kabayo, gumanda din ang preba, gumanda din takbo. Kaya dito sa napipiliin ko, pipili ako kung tatlo. Ang primera ko, numero 1, Jubilum. Alam niyo naman si Jubilum, ilang beses na tumakbo to, kila Stefani, kila alam niyo na. Ngayon may premyo, MHP, tingin ko dito sa lahat ng kabayo nito, hindi na ako isip na beripikadong labas to. Dito nakahanda tong mga to sa MHP. Kaya yan ang pampremera ko. Kung pipili ako, di kalabit yan na kabayo Siguradong nasa unahan niya. Panigundo ko dito yung Jeremate na rin, yung numero 2, Ayuda. Maganda si kabayo ngayon, nakorek na yung gate. Baka tingin ko, baka makadiado tayo. Yung Ayuda, mabigyan tayo ng Ayuda. No? Numero 2, Ayuda. At panersera ko dito, baka sakaling makabulag Kasi ito, sinusubaybayan ko mga takbo nito. Baka sakali dito maglabas sa pagmamayari ni Boss Art Ayuda. Itong kabayo na to, magandang pagkakahanda dito kay French Leather, numero 4. Maganda pagkakahanda dito. Nakaraan kasi pagkakalam ko nanalo si, hindi man lang ginalawan to, pero nagkukusa yung kabayo. Si High Intensity.
Kung hindi ako nagkakamali. Tama ba ako? High intensity ba yun? Kasi bumaba na ng grupo to eh. High intensity. Teka ha, para... high intensity. Yung nakaraan na, terse 4 ata yan, kila ano. Yan na rin ang pan-tercera, French leather. Diado yan, long shot yan. Malay nyo naman. Kasi yung iba dito eh, ganun lang yung grupo, pero yung... Bahala na kayo magdagdag kung magdadagdag ako o ano. Basta yan 3, pili ako ng 3. Bahala na kayo magdagdag. Dumako naman tayo dito sa race number 4. Race number 4, alam naman natin na tinalo niya na yan. Tinalo niya na yung mga yan, di ba? Si Mano Dura. Kamunti ka na talunin si, pangalan nito, si Adiamo A. Perenzi, no? Sherbet Fountain, naglaban na rin niya, Madam Mayhem. Ito yung mga bagong kabayo, Windfall, Central Luzon, yung mga yan ang mga bagong kabayo. Pero dito kasi, 1-6 ang karera. Dito sa lagi kasi tumatakbo to eh. Sa totoo lang, pag 1-6 medyo iba takbo ni Mano Dura, no? Medyo iba takbo ni Mano. Nagulat lang ako, inalis kay Black to, no? Ipinalit dito kay John Alvin Buse. Pero tingnan natin kung paano niya patatakbuhin niya kasi yung 1-6 talagang nakakatakot sa kanya yan, yung 1-6 na yan, nag-iiba preba niya yan pag 1-6. Pag malayuan, mahaba, magaling yan pag mahaba. Pero kung pag 1-6, parang ano eh, parang nabibitin siya, no? Kaya tingin ko pang primero ko pa rin yan, numero 1, Mano Dura. Kung kukuha ko ng panigundo na rin yung Sherbet Fountain, numero 2. Panigundo ko na rin yan. Alam niyo kung bakit? Magkakampi kasi yung 2 tsaka 6 dyan. Magkakampi yan. Iisa lang ang may-ari niyan. Yung 2 tsaka yung 6. Iisa lang may-ari niyan. Pag yan, matulin din yung Central Luzon. Hindi naman pwede maglutsahan yan si Sherbet Fountain, pati si Central Luzon. Magkakampi yan. Sino ba namang gago may-ari pag lulutsahin yan dalawa? Di ba? Ang gagawin niyan, baka makasolong tagayong Sherbet Fountain sa kamay ni Tabulawe, baka mag-pass your paper na kasi magaling yung kabayo na yan, yung Sherbet Fountain na yan. Nakita nyo, nalutsa na yan, nilutsa ni Perfect Delight. Kung natatandaan nyo, nalutsa yan, pero dumating pa rin pang-4. Imagine niyo kung walang lutsa yan, baka tumapos ng 1.36 yung kabayo na yan. Di ba? Napahirapan sa unahan. Dito, sa nakikitaan ko, lahat ng Magic Sarap nasa kanya. Di ba? Magic Sarap, Nor Cubes, lahat ng panghalo sa pangulam may mananapal, di ba? Si Central Luzon, sigurado ako panapal yan. Mas magaling yung Sherbet Fountain yan. Yan ang pagkakalam ko. Mas magaling yung Sherbet Fountain yan. Hindi naman nahabol yan si Madam Mayhem, di naubos yan. Di ba? Hindi naman matulin yung Windfall. Hindi naman matulin yung Platinum Pro League. Kaya yung tingin ko, dito sa race analysis ko dito, dito sa analysis ko dito, 1-2 ako dyan. Hindi ako magsasolo dyan kasi mahirap eh. Mahirap yung karera na yan. Kung die hard kayo kay Mano Dura, solohin nyo. No? Kasi sigurado kung mag-iiba ang ihip ng panahon dito pag inabol ni Mano Dura tong dos na to. Sigurado mag-iiba ang ihip ng karera. Kasi numero 1 siya, numero 2 to. Talagang unang lundag, matulin talaga yung Sherbet Fountain. Nakita niyo naman kung paano nagpakamatay si Allison dyan kay Perfect Delight para asawahin yung Sherbet Fountain na yan, di ba? Kaya yun lang, mabigyan ko kayo ng analisa. Kung gusto niyo solohin nyo, kung nangangapital kayo o ano, magdagdag kayo. Kung wala naman kayong kapital, solohin nyo, lakasan ng loob. Yun lang yung mga boss. Dumako naman po tayo dito sa race number 5. 4:20 PM ang starting time, 1400 meter race, no? 11 to 15 points dito sa karerang ito. Ang dami ko kasing pass dito, madaming mabigat na laban. Ito unahin ko na. Yung Madam Ruby kasi, mga boss, magaling lang mauna to. Magaling mauna to. Ang problema dito, may premyo na po ito. May premyo na at saka hindi mauuna siya dito sa labang ito. Ang daming matulin. Sino ba yung mga matutulin dyan? Andyan si Flywheel. Una na yan, Flywheel. Andyan si Super Spunky. Andyan si Compassion. Andyan si Top of the Mark. Paano siya makakapwesto dyan? Tapos labas pa si Captain Death. Labas pa yung numero 5, Lemonville. Di ba? Labas pa yung Bukawi River Town. Paano siya makakapwesto dyan? Di ba? Kung maganda dyan, kung matulin talaga siya sa aire, mauuna siya dyan. Kaso nga, hindi dami matulin. Magaling lang kasi itong kabayo na to pag mauna. Yun yung karkula ko dito sa kabayong ito. Yun lang. Dito, kung pipili ako ng tatluan pang primera ko, yung numero 8, Captain Death, ito pipitasin na lang. Literal na pipitasin na lang. Ang galing din talaga ng ng connection na to. Magaling talaga, sobra. Si Captain Death may 1.26 yan, mga boss. Magaling yung kabayo na yan. Ayan yung tinatawag na robot, depindot. Ganun lang yun. Nakahanda sa mga malalaking papremyo. Katulad yan ni Captain Death. Isang pindutan lang yan ni Big Boss eh. Sigurado ako walang kapanapanalo yung mga yan. Yan yung literal na pwedeng suluhin. O 1 for the day. Yan yung literal si Captain Death. Tingin ko naman Jeffrey Barbosa ba kay? Ayan yung literal na kinakalabi. Ayun ang baba ng nagsimula sa tapos ang laki ng binaba. Napunta sa 11 to 15. Ano ba nangyari sa atin? Di ba? Tapos ganun-ganun lang. Kakalabitin lang yan. Tingnan natin yung Seymour ha. Tingnan natin kung ano na siya ha. Wait lang. Ang dami ng tinakbo niya, no? 1.28.
1.13. Putang kaganda ng preba, 1.28. Eh no? Ano ba yun? Puro kabisado ni Bakaykay to. Halos karamihan si Bakaykay ang may sakay dito. Kaya tingin ko, pamprimera ko yung numero 8. Captain Dedet. Panigundo ko, tingin ko magbibigay ng laban yung numero 4 na rin. Bukawi River Town. At panersera ko dyan yung numero 5, Lemon Bell. Bahala na kayo magdagdag dyan. Yung mga hindi ko nabanggit, bahala kayo sa buhay nyo. Okay, kung pipili ako ng isahan dyan, doon ako kay Captain Dedet. Bigay todo na ako dyan. Wala nang pagkabiyaya. Walang kabiyahe-biyahe. Sigurado ako, 100%. Walang pagkabiyahe. Dito sa kabayong ito. Captain Dedet. Good luck, bayang karibista. Race number 6, James Anthony Rabano Cup, trophy race. Dito sa karerang ito, 10 kalahok dito. Andyan sila Amor Mi Amor, Walking on Sunshine, Family Affair, Bantay Sarado. Kung pipili ako ng 4 na matibay na, pamprimera ko dito, yung numero 10, Bantay Sarado. Nagagabayan ni Dodong Villegas. Panigundo ko yung Amor Mi Amor, yung numero 4. Jeffrey Bakaykay, Amor Mi Amor. Panersera ko numero 5, Walking on Sunshine. Siya na rin ang panersera ko dyan. So yun, bahala na kayo magdagdag mga bossing ko at galingan nyo. Tumako naman tayo dito sa race number 7 mga boss. Race number 7. Race number 7 dito naman mga boss Piracom Rating Base, MHP Stake Race, Division 2, Piracom 22-27. Dito sa karerang ito, nagagalingan na ako kay Amazing. Iba na yung tinatakbo na itong Amazing na to. Naiwan pa to. Lumabas na yung galit. At nagbabalik dyan Alvin na. Talagang susunod to, kakamot sa kanya to. Numero 1, Amazing. Sa pagmamayari ng Santa Clara Stock Farm, Mang Ruben Tupas ang nagkukondisyon. Tingin ko, siguro, chance ang manalo. Mga boss, sa karerang niya. Panigundo ko dito, yung numero 5, maganda na. Nagbabalik na to. Ang problema lang talaga, hinete nito, nagkakaubusan. Kasi yung ibang hinete, kung mailagay lang sa magaling na hinete itong big battle na to, tingin ko, magpapanalo tong kabayo na to. Tingnan natin kung anong gagawin i-perform ni Edwin dyan sa kabayo na yan. Numero 5, big battle, panigundo ko. Panersera ko naman dito, yung numero 7, Dakota Elegance. Nagagabayan naman ni Uno Hernandez. Itong Dakota na to, makasunod lang to. Huwag puwersahin masyado, makasunod lang. Sunod lang. Kasi pag nauuna to, nauubos. Sunod lang to, tingin ko malaki chance ang manalo. Huwag ipilit. Kasi mauubos agad to. So yun. Siyempre may pandihado ako dyan. Ayon sa source ko, maganda daw si Kabayo, mainam ngayon. Yung numero 6, Batang Kangkalu. Isama nyo na rin yung pandihado natin yan. So good luck, bayang arirista. O dito naman tayo, dumako naman po tayo dito sa race number 8. Maro Trophy Race, Piracom Rating Base, Class 4, 22-28. 28-33 pala. Dito sa karerang ito, Sister Moon, Golden Charger, Front Runner, I Under Oath, Full Combat Order, Ninong, Orange Bell. O ito, patok. Sabi ko sa inyo. Front Runner, saan ba tumakbo? Itong tagal na wala nito. Teka, tingnan ko lang si Front Runner kung saan nanalo ito. Teka lang. Nanalo ito si Front Runner. Down to the finish, 1G, front runner, 1G man. Last 75 is 1G, front runner. And finally, front runner, 1. Front Runner. Galing sa pahinga. Anong class to? 28-33. Ang haba ng pahinga na ito. Ang tumakbo to, tapos tumakbo ulit. 1.27. Maganda din talaga Prineba. Pero dito ako, mga boss. Numero 6, pamprimera ko. Si Ninong. Si Ninong nakaraan, nakita ko kung anong tinakbo. Putang na. Gusto manalo, ayaw. Di ba? Nasigundo pa. Dyan ako, numero 6, Ninong. Panigundo ko dyan. Yun numero 3 na rin. Front Runner. Bahala na kayo magdagdag dyan. 2 kabayo lang ako Bahala na kayo dyan magdagdag. So dumako naman tayo dito sa race number 9. Last and final race. Race number 9. Dito sa karerang ito. 10 betting numbers. Tumakbo na nga nakaraan si Smarty Jazz. Nabitin. Nandiyan si Blown Away. Lapping Tiger. Straight Queen. Mount Amanda Wing. Nandyan. Win sa Maxine. Angel's Crown. Ayaw na ng karera yan. Successful Affair. Matanda na itong kabayo natin. Celebrity. Super Hawk. Dito sa karerang ito, pipili ako ng 3. Tingin ko yung 3 na to, matibay na to. Pamprimera ko, numero 9, sakay ni King, Celebrity. Panigundo ko dito, yung numero 5, Mount Amanda Wing. Sakay naman ni JM Storge. Panersera ko dyan, numero 2, is Marty Jazz. Yung mga yan, mga boss, yung pili ko, 3 para sa last race. Bahala na kayo magdagdag. So yan, natapos na tayo. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat po ng nakasubaybay ngayong gabi. No, thank you po sa inyo. Naway sana magtamasa kayo lahat. Makatulong yan, yung mga binibigay kong tip. Para po sa inyo yan. Naway sana magtamasa kayo lahat. Tandaan nyo, pera nyo, isip nyo, sundin nyo. Ito ay Giyat Gabay Info at Race Analysis na binibigay ko sa inyo sa mga nakikilala kong kabayo at sinishare ko sa inyo. Hanggang po sa ulit, hanggang sa muli, mga senior citizen at ang mga maliliit na mananaya. Maraming salamat po. At syempre, huwag nyo kalimutan yung daso.ph sa site para hindi na kayo mahirapan mag-search. Ayan po ang daso.ph. Okay? Mag-subscribe po kayo dyan. 35 pesos lang po yan mga boss. Mag-subscribe na kayo sa daso.ph. Hanggang sa muli, ako po si Dakilang Pantot na nagsasabing pera nyo, isip nyo, sundin nyo. Thank you po.